Narito ang mga headline news. Ngayong linggo ay natapos ang Gyeongnam Evangelism Mission Camp ayon sa biyaya ng Diyos. Ang mensaheng ipinahayag sa pulpit message nitong nakaraang linggo ay Urgent Preparation for the 3-Day Weekend Age mula sa Mark chapter 3 verse 13 to 15. Magandang araw! Narito ang OMC News. Ayon sa biyaya ng Diyos, ay maayos na natapos ang Gyeongnam Evangelism Camp dito sa field ng Muntalban. Bago pumunta sa field, ay nagkaroon muna ng pagsamba. Ang mensaheng ipinahayag noong unang araw ng camp, January 27, ay may temang Camp of Light. Ipinahayag ni Pastor Ju Young-tae sa mensahe na ang panahon na ito ay puno ng darkness, formless at emptiness, kung kaya't kinakailangan nating pagalingin ang panahon ng Nephilim. Sa alauna ng hapon ay Evangelism Mission Camp sa mga field, kung saan ang Gyeongnam team ay nahahati sa 4 na grupo. Ang Team 1 ay naglibot at nagpunta sa field ng 1K2 upang magbahagi ng mensahe ng daan ng kaligtasan sa mga bahay at pwesto ng mga tindahan doon. Magamat hindi pinapasok ang Team 2 sa field ng San Jose Lytix Senior High School, ay sama-samang nanalangin sa loob ng van ang buong team para sa field na iyon. Gayunpaman, sila ay pumunta sa field ng Primark upang magbahagi ng salita ng Diyos kung saan na-meet nila ang mga high school, senior high school, college students at iba pang mga adult na tumanggap kay Jesucristo. Ang Team 3 ay nagpunta rin sa field ng Eastern Valley School at sila ay nagbahagi ng mensahe ng daan ng kaligtasan sa mga principal at mga teachers, gayon din sa labas ng eskwelahan. Ang Team 4 ay nasa field ng Barangay San Rafael sa Wawa kung saan sila ay nagbahagi ng salita ng Diyos at daan ng kaligtasan sa mga remnants at sa mga bahay-bahay. Pagkatapos ng Evangelism Mission Camp sa field ay nagkaroon ng Team Forum. Pagkatapos nito ay nagbigay ng special message si Senior Pastor Che Taeyong patungkol sa journey ng kanyang CBDI. Noong January 28, Martes, ang mensaheng ipinahayag ay may temang summit mula sa 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11. Ipinahayag ni Pastor Ju na hanapin ang mga spiritual Nazareth sa field. Tayo rin ay maging katulad ni Hannah na nakahanap ng tulad ni Samuel sa field na nagpanumbalik ng tipan sa age na ito. At bilang mga spiritual summit, ang ating buhay ay para magligtas ng buhay, para gawin ang movement para sa susunod na henerasyon. Sa pangalawang araw ng Evangelism Mission Camp, ang Team 1 at Team 3 ay parehong nagpunta sa field ng Kasiglahan Village Senior High School na kung saan sila ay nagbahagi ng daan ng kaligtasan sa mga classroom at kantin, gayon din sa labas ng eskwelahan. Ang Team 2 at iba pang miyembro ng Team 3 ay nagpunta sa field ng pamantasan kung saan na-meet nila ang ilan sa mga staff, instructor ng eskwelahan at ilan sa mga estudyante nito upang ipahayag ang salita ng Diyos. Sila rin ay nagpunta sa Primark upang muling magbahagi ng salita. Ang Team 4 ay sa Wawa at dun pa rin nag-gather sa dating place kung saan nagtipon ng mga remnants at nagbahagi ng salita ng Diyos. Nagkaroon rin ng evangelism door-to-door sa ilang mga bahay sa Wawa. Nag-camp at nagbigay rin ng mensahe ng daan ng kaligtasan sa mga bata sa field ng Inigan. Pagkatapos pumunta sa mga field para sa Evangelism Mission Camp ay nagkaroon ng Team Forum. Pagkatapos, sa gabi naman ay ipinahayag ni Pastor Che Hirak ang mensahe ng College Leader Minister Equipped With mula sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sinabi sa mensahe na tayo ay mustard seed ng henerasyon na ito kung kaya tayo ay maging one person na may gospel, one church na may gospel at one team na may gospel. Mahalaga rin na kinakailangan mong ipanalangin ang iyong mga evangelism targets sa field.
Noong January 29, Miyerkules, huling araw ng Evangelism Mission Camp, ay nagkaroon ng Korean Culture Experience sa pamamagitan ng sebe. Ang sebe ay tradisyon ng pagbabaw sa mga Korean sa unang araw ng bagong taon bilang pagbibigay ng respeto, pasasalamat at pagbati ng bagong taon sa mga nakakatanda o magulang. Sa pamamagitan ng sebe, isinagawa rin ito ng mga remnants at church members ng ating simbahan. At sila ay nagbow sa mga reverend, senior pastor, pastors, assistant pastors at deaconess ng camp team. At pinagpala nila ang mga remnants at church members ng ating simbahan sa pamamagitan ng panalangin at mensahe na sila ay mga spiritual summit na magliligtas ng panahon na ito. Pagkatapos ng Korean Culture Experience, ay ibinigay ni Pastor Ju ang mensahe na may temang Healing Team mula sa John chapter 9 verse 1 to 3. Ipinahayag sa mensahe na panghawakan at i-imprint, root at nature lamang ang tanging Kristo, tanging kaharian ng Diyos at tanging pagpuspos ng banal na Espiritu, at alisin ang mga unbeliefs at sariling standard at itayo ang bartisan ng kaligtasan sa iyong sarili. Sa alauna ng hapon ay Evangelism Field Camp sa Barangay Mascap, Puray at Wawa, na kung saan ang mga team ay naghati-hati sa 3 para puntahan ang mga field ng 3 barangay. Ang team ng Mascap ay naghati-hati upang magbahay-bahay at makapagbahagi ng salita kung saan na-meet nila ang mga bata at adult na dati at mga bago mananampalataya at sila ay tumanggap kay Heso Kristo. Ang team ng Puray ay naghati rin para mag-scatter sa ibang area para mag-evangelize. Nag-door-to-door evangelism sila, nag-gather ng mga adults at mga bata at ipinahayag ang mensahe ng daan ng kaligtasan. Iginather din ng mga team sa Wawa ang mga remnants at ipabang mga bagong mananampalataya sa parehong area na iyon, kung saan sila ay nagbigay ng pagpuri sa Panginoon, nakinig ng mensahe ng daan ng kaligtasan at tumanggap kay Heso Kristo. Ang team din ay nahati upang makapagbahagi ng mensahe sa mga tao doon. Gayon din na nagkaroon ng door-to-door evangelism sa ilang mga bahay sa Wawa. Magbubukas naman ang Parents Darakpang Movement sa Wawa sa pamamagitan ng mag-asawang Mary Jane at Erwin tuwing Martes, alas 4 ng hapon. Pagkatapos ng Evangelism Mission Camp sa 3 barangay, ay nagkaroon ng Camp Team Forum. Pagkatapos ay ipinakita ng mga team ang kanilang mga inihandang special number. Sa gabi ay nagkaroon muli ng worship at ibinahagi ni Pastor Ju ang mensahe na bilang mga spiritual summit ay tunay na magkaroon ng absolute revival sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Gayon din na maranasan natin ang ekonomiya ng liwanag. Sa huling araw rin ng camp ay dumalo rin sa pagsamba ang mga bagong mananampalataya na inimbitahan ng camp team at iba pang church members. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagsama at paggabay niya sa nangyaring Evangelism Camp mission na ito. Nawa, sa pamamagitan ng Evangelism Mission Camp na ito, ay makapag-raise ng mga bartisan upang mahanap ang mga disipulo na itinago ng Diyos sa mga field na iyon. Ang mensaheng ipinahayag sa pulpit message nitong nakaraang linggo ay Urgent Preparation for the 3-Day Weekend Age mula sa Mark chapter 3 verse 13 to 15. Unang ipinahayag sa mensahe na kinakailangan nating itayo ang bartisan ng Diyos sa ating mga sarili upang mawasak ang mga bartisan ni Satanas sa pangalan ni Jesus. Pangalawa, ang content ng bartisan na kinakailangan mong itayo sa iyong sarili, gawin mong platform ang tanging Kristo, itayo mo ang watchtower na magliliwanag ng tanging kaharian ng Diyos at gawin ang antena ng tanging pagpuspos ng banal na Espiritu. Sumunod na ipinahayag na hanapin at idiskubre mo ang iyong heavenly, thronely at eternally talent sa loob ng panalangin.
Pang-apat, kinakailangan agad na ihanda ang mga remnants para sa 3-day weekend age, maranasan nila ang gospel sa loob ng panalangin at pagsamba. At panghuli, ipinahayag sa mensahe ang kinakailangan agad ihanda ng mga adults para sa 3-day weekend age, kaya ang mga adults ay prayer background ng mga remnants. Announcement. Mamaya alas 2 ng hapon ay devotion worship ng Remnant Mission Academy School with offering. Ngayong darating na linggo, February 4 hanggang February 7, ay Mindanao RTS Evangelism School at Regional Church Ministry. Sa susunod na linggo, alas 11 na umaga, ay dispatch anniversary worship ng pamilya ni Missionary Reverend Choi. Sa February 16, linggo, ay Evangelism Camp sa Mascap. Parehas ang schedule ng Remnant Worship, gayon din ang main worship. Ang after worship ay magsisimula ng 1:00 at si Pastor Choi ang magbibigay ng mensahe. Magsisimula ang camp ng alas 2 ng hapon at babalik ng church ng alas 5 ng hapon at magpo-forum. At pagkatapos ay pwede nang umuwi. At sa February 18 hanggang February 21 ay Evangelism School at Regional Church Ministry sa Laniera at Santiago. Nawa, patuloy nating ipanalangin ang sistema at movement ng 3-day weekend age sa pamamagitan ng Tyrannus School sa ating simbahan upang iligtas ang 237 at 5,000 tribes. At dito nagtatapos ang COLMC News. Maraming salamat.